Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wa risalat. Tiyatalakay na natin yung mga bisyara ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nababanggit sa lumang tipan at sa bagong tipan. Pero merong isang aklat na iniugnay na kabilang sa mga ebanghelyo, pero wala sa kasalukuyan na lumang tipan at bagong tipan. At ito na nga yung tinatawag na Gospel of Barnabas. Na dito ay maraming mga nababanggit na direkta, lalong-lalo tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na binabanggit siya mismo sa kanyang pangalan. Ng Gospel of Barnabas, salin lang din ito sa iba't ibang mga wika. Ang original nga nito ay matatagpuan daw doon sa Vienna, sa Austria. At nang trinanslate ito sa wikang Arabic, ay mas kapansin-pansin ang pagsang-ayon nito sa mga doktrina na hawak o pinaniniwalaan ng mga Muslim, alhamdulillah. Pero yun nga, siyempre, magandang matalakay ito ayon sa pananaw natin bilang mga Muslim. Nang unang-una, ulitin ko yung ating disclaimer na ang batayan ng pagiging tama ng Islam o kahit ang pagiging tama ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Quran at ang Sunnah. Ang Gospel of Barnabas kasi, hindi siya, kumbaga, na pagkakasunduan na ito nga ay galing kay Barnabas. Merong mga historian nagsasabi, imposibleng si Barnabas ang author nito. Kaya si Barnabas, isa siya sa mga tao na namuhay o nabuhay nung panahon ni Isa alayhis salam at itinuturing siya ng iba na pang-13 disipulo, kumbaga, o hindi lang siya kasama dun sa 12 na original, pero kasama siya palagi ni Isa alayhis salam. So, imposible raw na ang gospel na ito ay naisulat niya dahil nung pinag-aralan yung mga original na manuscript nito, ay imposible na, kumbaga, mapagtibay na ito ay nanggaling doon sa panahon niya. Ngayon, ang natitira na kopya nito, yung nababanggit ko na naroon sa Vienna, actually nasa Italian at Spanish, na trinanslate nila papunta sa Arabic. Pero syempre wala yung original na sinasabi nila na pinanggalingan nito syempre sa mga nauna pang mga wika, mas nauna pang mga wika sa Greek, Latin, at syempre sa Hebrew, sa Aramaic, sa Syriac, at iba pa. Sa maraming komplikasyon itong Gospel of Barnabas. Pero yun nga, mapasinungalingan man nila itong Gospel of Barnabas, walang saysay sa atin ito. Kumbaga, walang epekto sa ating paniniwala. Dahil ang ating paniniwala sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at anumang pinaniniwalaan ng relihiyon na ito ay nakasalalay sa aklat na hindi napeke at hindi kayang pekein ni numan ang Quran. At syempre sa napagtibay na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito sa Gospel of Barnabas, bago natin basahin yung libro ni Sheikh Omar Al-Ashkar, so inilalarawan ito bilang non-canonical. Ibig sabihin ng non-canonical, hindi siya canon. Canon, ibig sabihin bahagi ng tanggap na literatura, lalong-lalo na ng mga Katoliko. Kaya nga sa Bible, merong tinatawag na Apocrypha. Yung Apocrypha, ito yung mga aklat na isinasama sa ilang mga printing ng Bible, pero hindi siya kasama doon sa official na bilang na 72 books ng Simbahang Katoliko, yung Apocrypha. Halimbawa, yung libro ng Ecclesiastes at iba pang mga libro.
Actually, yung Ecclesiastes, isa yun sa pinaka-paborito kong libro sa Bible kasi parang yung Ecclesiastes. Kung sa Sahih al-Bukhari, merong Kitabur Riqaq, yung chapter tungkol sa mga hadith na inshallah magpapalambot sa puso ng nagbabasa nito. Ganun yung Ecclesiastes. Puro mga aral na kumbaga kung pagmumuni-munihan mo ay may makukuha kang aral na may papatupad mo sa buhay mo. So yung Barnabas hindi ganito. Actually, lately nga lang siya lumitaw. So nung panahon na tinitipon ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko ang kanilang Biblia, hindi nila alam na meron palang Gospel of Barnabas. Kaya non-canonical siya. Nang lumitaw ito, hindi rin nila ito tinanggap dahil doon sa mga dahilan na binanggit ko kanina. Pangalawa, ito ay tinuturing nila na pseudo-epigraphical gospel. Pseudo, ibig sabihin peke. Epigraphic o epigraphical, ipinangalan. So mali ito na ipinapangalan kay Barnabas. So ina-attribute ito kay Barnabas, pero sabi nga ng mas maraming historian, na sa kanilang pag-aaral, na si Barnabas nga, oo, maaari siyang maituring na isa sa mga disipulo ni Jesus. Pero yun nga, hindi ito mapagtibay na ito ay nanggaling nga sa panahon na yun. So ang Gospel of Barnabas, mahaba ito. Kasing haba ito ng pinagsama-samang Mateo, Juan, Lucas at Marcos. So may kahabaan ang libro na ito. At kung titingnan, lalong-lalo na yung salin nito sa Arabic, so marami itong mga nilalaman na mga talata na sumasang-ayon nga sa mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Pero syempre, ang salin sa Arabic ay mas kahina-hinala. Kasi maaring meron ng isiningit dito yung mga nag-translate nito patungong Arabic para maging mas sumasang-ayon sa Islam, kumbaga. Actually, yun din yung isa sa mga naging conclusion ni Sheikh Omar al-Ashkar tungkol sa Gospel of Barnabas. Kaya nga, huwag kayong masyadong magiging addict o huwag kayong mahuhumaling masyado sa mga aklat ng Biblia o yung mga ganitong aklat. Liban pa sa Quran at Sunnah na dito natin ibabase ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ibabase natin sa Quran at Sunnah. Tapos, ito mga ganito, pinag-aaralan lang natin dahil napag-uusapan ito ng mga tao. Ang tinitingnan natin dito yung mga posibleng bakas, pero hindi natin kinukuha ito 100% na dalil ng pagiging tama ng ating relihiyon. Sapat na ang Quran at Sunnah. Sapat na ang Quran at Sunnah. Paulit-ulit ko itong binabanggit kasi, nga, sabahan nila mula nung nag-Muslim ako, ang daming tao ang nauhumaling sa Biblia. Ang daming nauhumaling sa Biblia. Siyempre, sa pagkahumaling nila sa Biblia, pagpapakadalubhasan nila sa Biblia, napapabayaan nila yung dapat sana na pinahalagahan nila ang pag-aaral ng Quran at Sunnah. At minsan nagiging baligtad pa nga ang nangyayari. Na sinasabi nila ginagamit nila ang Biblia para magdaawa, pero kabaligtaran ang nangyayari. Nagagamit nila ang Biblia para insultuhin ang kuffar, na para bang ang Islam ay magiging tama kung mapapatunayan lamang natin na mali ang Biblia. Hindi rin, maling logic yun eh. Kahit tama pa ang Biblia, kung tama ang Quran, edi sa Quran tayo susunod. Hindi pa rin sa Biblia. At ito rin yung problema. Sabi sila ng sabi na mali ang Biblia, tapos ngayon, quote naman sila ng quote ng Mateo, Lucas, Juan, Marcos. So, sinong siraulo ngayon? Kumbaga, kung ako halimbawa, kung may magdadawa sa akin na Muslim, tapos ganun yung estilo, hindi ko rin magugustuhan. Hindi ko magugustuhan. Kung sasabihin nila, marami nagsyahada dahil nalaman nila yung tungkol sa mga ito. Nasaan na yung mga yun? Wala rin. Bihira ko na, wala akong naaalala na naging matuwid na nagsyahada dahil sa Mateo at Lucas. Sa totoo lang, wala akong kilalang matuwid. Lahat mandurugas, lahat sablay. Wala kasi hindi itong batayan ng relihiyon natin. Kaya palagi kong inuulit-ulit sa inyo,
hindi natin ito dapat pinagpapakadalubhasaan. Ito pinag-aaralan lang natin ito kasi nabanggit ni Sheikh Omar Al-Ashkar sa libro niya. Pero kung ako lang kumbaga, kung wala tayong sinusunod na curriculum, kumbaga hindi ko ito dadaan, hindi ko rin ito kukwento sa inyo. Kasi walang saysay. Kumbaga, wala itong epekto sa ating relihiyon. Pero maganda na rin na nabanggit ito kasi mabibigyan natin ng linaw, ano ba talaga itong mga nababanggit sa Biblia tungkol sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang lahat ng mga ito nga ay pawang secondary evidence lang, hindi ito primary evidence para sa atin. At maaring bakas ng katotohanan na nasa mga dating libro. Pero yun nga, mapasinungalingan man nila ito o hindi, wala itong epekto sa ating relihiyon dahil ang ating relihiyon ay nakapundasyon sa Quran at sa Sunnah, alhamdulillah. So itong Gospel of Barnabas, so nagsimula ito, yung kwento nito sa panahon pa lang ng paglikha ni Allah. At doon nababanggit si Adan. Kumbaga, ang mga nilalaman nito, sumasang-ayon talaga sa kung ano yung pangunahin na paniniwala ng mga Kristiyano, ng mga Hudyo at ng mga Muslim. Pero nga bandang huli ay kumbaga, nagkakaroon na rin ito ng iba't ibang mga pagdaragdag. Kasi hindi naman talaga ito natin sasabihin na salita rin ni Allah na katulad ng Quran. So yung simula nito, yung pagkakalikha, kapanganakan ni Jesus, yung pagkakabuntis ni Maria, pagkakasilang, pangangaral ni Isa alayhis salam, at bandang huli sa dulo nito ay naroon ang kwento na si Judas talaga ang naipako sa krus. Si Judas. So dito tukoy, na si Judas talaga ang naipako sa krus. So nga ito ay parehong nalalaman, ang pinakalumang mga kopya nito ay nasa Italian at Spanish. Nasa Italian at Spanish. Dalawang libro ito, ang Gospel of Barnabas, yung Epistle of Barnabas at yung Acts of Barnabas, na natuklasan noong 1634 sa Madrid. Siyempre yung kopya na Spanish yung tinutukoy dito at yung iba pang kopya nito, maaring nangyari din kasi na, kumbaga nakopya din naman ito sa Italian o trinanslate sa Italian sa parehong panahon. Mula doon sa original nito na language na hindi na natagpuan. So pinagtatalunan ang origin nga nito. So nung pinag-aralan yung manuscript na Italian at Spanish, sa pamagitan ng iba't ibang paraan, carbon dating at iba't iba pa, nasabi ng mga scientists ito ay maaring 1200s, ang pinakamaaga na panahon nito. Pero nga, si Barnabas, siyempre nabuhay siya kasama si Isa alayhis salam, so maaring meron pang nauna na mga kopya nito sa naunang wika nito. Kasi nga ang Italian at Spanish, translation lang nito. At mula doon nanggaling ang translation nito sa Arabic. Kaya nga tutungo na tayo ngayon sa sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah tungkol sa aklat nito. Kasi maraming tao, nahumaling din sila dito kay Barnabas. Nahumaling sila rito sa Gospel of Barnabas. Na bago pa man nila mabanggit ang mga aya ng Quran, hindi kompleto yung da'wa nila na hindi nila babanggatin muna ito. Pero mali eh. Dapat tayo, nakasandal tayo, nakasandig sa Quran at Sunnah, inshallah. So nga, Bisharat Injili Barnaba. So dito Barnaba ang tawag sa kanya sa Arabic. Hadal Injil, maliun bil Bisharat Sariha, bir Rasuli al-Mustafa al-Mukhtar. Ang ebanghelyo daw na ito ay napupuno ng mga propesiya at magagandang balita na direkta na tumutukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hinirang at pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma wurida fihi, kabilang sa mga nababanggit dito, qala Allahu isbir ya Muhammad. So, sinabi ni Allah, magtiis ka o Muhammad. Ngayon syempre, ito na yung Arabic na translation. Ngayon kung Muhammad din ba ang nababanggit do sa original na Italian at Spanish, posible rin. Kasi kung trinanslate lang nila yon sa ganoong
verbatim na translation o maaring sa iba pang mga salita. Hindi ko pa nakita ang original nito. Pero ang focus natin ngayon yung Arabic ayon sa analysis ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah. Gayun din nababanggit, inna ismahu al-mubarak Muhammadun. Tunay na ang pangalan niya na kapuri-puri o mabiyaya ay Muhammad. So ngayon din meron pang isang talata na nababanggit dito, Ya Allah, arsil lana rasulak. O Allah, ipadala mo sa amin ang iyong sugo. Ya Muhammada, ta'ala sarian li khalasil alam. O Muhammad, dumating ka na para iligtas ang sansinukob o iligtas ang sangkatauhan o iligtas ang mundo. Itong pangatlo, kinikilabutan ako kasi parang sablay. Sablay agad, di ba? Bakit ka magsasabi ng Ya Muhammad para kausapin o i-address si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para iligtas ang mundo? Shirk ito Tapos nandoon sa translation ng Gospel of Barnabas. Na nga, doon sa sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar tungkol nga dito, sinabi niya, Ra'yi fi Injili Barnaba, o Ra'yun fi Injili Barnaba, isa daw ito sa mga pananaw sa Gospel of Barnabas, syempre kanyang pananaw tungkol dito. Kasi nga, maraming mga tao bilib na bilib sila rito. Kaya talikuran na nga nila yung Quran Gusto nilang yakapin na lang itong Gospel of Barnabas. La syakka anna hadal Injil min al-anajil allati kanat ma'rufatun kadiman. So walang duda daw na ito ay isa sa mga ebanghelyo na kilala nung unang panahon. So sinasabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar, waqad warada dhikrahu fi kutubil qarni thani wa thalith lil milad. So nung unang panahon daw, nung 2nd tsaka 3rd century, ibig sabihin nung mga year 100, 200, nababanggit ang tungkol sa pag-iral ng Gospel of Barnabas. Pero walang kopya nito na natagpuan noon. Walang kopya noon na natagpuan tungkol sa aklat na ito, mula sa aklat na ito. Thumma lam yarid lahu dhikrun ba'da dhalik. At hindi na nga ito nababanggit pagkatapos nito. Ibig sabihin nakalimutan nito ng mga tao. Alam nila na mayroong Barnabas, tao na Barnabas, na disipulo ni Isa alayhi salam, at meron din siyang aklat. Meron din siyang aklat. Na actually, kung tutuusin, kung si Barnabas ay merong aklat, mas kapanipaniwala nga yung kanyang aklat kaysa kina Mateo, Juan, Lucas at Marcos. Kasi sa totoo niyan, etong apat na tao na ito, si Mateo, si Juan, si Lucas at Marcos, hindi naman sila disipulo. Kapangalan lang nila yung ilan sa mga disipulo ni Isa alayhi salam, pero hindi sila yung mga disipulo. Ang mga tao na ito ay mga tagapagsulat lang ng Biblia, tagakolekta ng Biblia. So isipin niyan, nabuhay sila 100 years after ni Isa alayhi salam. Halimbawa tayo ngayon, magre-research tayo tungkol sa buhay ni Jose Rizal. Ganun kalayo yung panahon para malaman natin ng buo ang katotohanan tungkol sa kanya. Kaya yung mga naitatala doon, actually yung apat na yun, pare-pareho ng laman Sa totoo lang yung apat na yun na libro, kumbaga sila ay nag-narrate tungkol sa mga piling, mga pangyayari sa buhay ni Isa alayhi salam. Ayon sa inuutos sa kanila ng simbahan ng mga Romano noon, na yun ang tipunin nila. Na bandang huli, lilitaw na yung apat na ito, para silang libro ng hadith. Yun nga lang, sa mga Kristiyano, walang sanad. Samantalang sa atin may sanad. May mga hadith na pare-pareho matatagpuan sa koleksyon ni na Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Imam Ahmad. Maring pare-parehong hadith, pero lahat yun may sanad. Eto wala. Kaya makikita mo, nagkakaiba-iba, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng contradiction ng iba't ibang mga pahayag doon sa apat na ito. Kaya nga sa ilang mga aklat tukoy, ng tatay daw ni Jesus sa genealogy, si Joseph.
Doon pa lang sablay na. Akala ko ba anak ng Diyos? Bakit tatay niya si Joseph? So, doon pa lang sablay na. Ibig sabihin, hindi talaga naging konkreto ang siyensya ng mga Kristiyano sa kanilang relihiyon. Kahit sa intellectual standpoint, wala. Ano lang talaga kumbaga pinanghawakan na lang siya talaga ng mga Kristiyano, kahit na mga maalam sa kanila, pinanghawakan na lang nila. Pinanghawakan na lang nila. Kumbaga, hindi naman sinasabi natin na nagpakabobo sila pero iniisip nila na kailangan nila ipagtanggol ang kanilang relihiyon. Kahit alam nilang mali, kailangan nilang ipagtanggol. So nga, sinasabi, ilaan na utheranos katun minhu fi awailil karni thamin na ashara al-hijri. Hanggang sa bigla daw na meron natagpuan na kopya nito noong kailan ba? Kung 18th century ng Hijri. Sa mga panahon nito, ganon din, yung katulad na binanggit ko kanina, mga 1200s, meron natagpuan ng mga kopya nito sa Italian at sa Spanish. Wala tazalu hadihin nuska fi maktabati Belat, Filfina. So meron daw kopya nito doon sa Palace Library ng Vienna, sa Austria. Wa endama nushira hadal kitab ahdatha dajjatun. So yung libro daw na ito, nang ito'y sinimulang ilathala sa iba't ibang lugar, syempre na-translate din sa iba't ibang mga wika, meron din ito sa English. Nagdulot daw ito ng, kumbaga, kaguluhan, sabi natin, na kumbaga nagkaroon ng interest dito ang mga tao at nagtalo-talo mga tao tungkol dito. So sinasabi, ahdatha dajjatan kubra fi dalikal waqt. So nagkaroon daw ng malaking mga kaguluhan, hindi makaguluhan na may nagpatayan, pero parang may mga nagtalo-talo tungkol sa bagay na ito. Malaking bagay ito ng una itong lumitaw. Yun nga, fi Uruba, fi nawadi al-ilm ad-din. Fi nawadi al-ilmi wad-din. So yung mga scholar ng relihiyon at ng yung mga scientists at iba't iba pang mga philosopher, pinag-usapan nila ito. Waqad tubat at-tarjama hadal kitab marratayn bil lugatil arabiyya. So na-translate din nga ito sa wikang Arabic na ang translation nito ay nangyari ng dalawang beses. Dalawang beses ito na-translate daw. Ayon sa pagkakaalam ni Sheikh Omar al-Ashkar, at ang pangalawang edisyon na ito, at-Tabatha Thaniya, na syaratha Darul Kalam bil Kuwait. So yung Darul Kalam daw sa Kuwait, pinablish nila yung pangalawang edisyon nito at kanilang ipinamigay yung mga kopya. So maaring kung meron kayong kopya nito, maaring ito na yun, yung Darul Kalam na version ng Barnabas. So nga si Sheikh Omar al-Ashkar, wakadit talatu alal hadal kitab. Pinag-aralan daw niya at binasa ng maigi ang aklat na ito. Wa am-antu an-nadru fihi. Na binasa niya ito ng masinsinan. Fatabayyana li fihi ra'yun lam ajid ahadan qad tunbahu ilayhi. Nakita raw siya rito ng mga bagay na sa kanyang pananaw ay kapansin-pansin, na nagtataka siya na hindi nababanggit ni numan na nauna sa kanya. Tabayyana li anna hadal kitab wa in kana lahu aslun faqad laibat fihi yadu muslim. Ang aklat na ito, kahit pa meron itong origin na kapanipaniwala, so maaaring ang aklat talaga ito ni Barnabas, pero nakatagpo daw siya rito ng mga tanda, mga palatandaan, na ito ay napaglaruan ng mga Muslim. Ibig sabihin, merong dagdag bawas na ginawa ang mga Muslim, syempre, para isulong ang agenda ng, dibawa niyan, isipin niya, babaguhin niya yung nakasulat sa Barnabas, kahit sa translation niya, babaguhin niya yung translation, halimbawa, para lang, kumbaga, maging
higit na sang-ayon ito sa Islam, na mali rin ito. Maling-mali ang gawain na ito. Kahit pa ang intensyon natin ay ang magdulot ng karangalan sa Islam at patunayan na tama ang relihiyon na ito, hindi natin kailangan ng magsinungaling. Hindi natin kailangan magsinungaling. So katulad yan ng mga nagpupumilit. Bawa, sinasabi nila, sila Lapu-Lapu daw Muslim, ang Pilipinas, bansang Muslim dati, yung 10 dato Muslim. Wala nga napatunayan tungkol sa mga yun. Pero gusto mong ipagpilitan, kasi sa pakiramdam mo, nagiging marangal ang Islam at mga Muslim kapag nasasabi mo ang mga bagay na ito, kapag may maniniwalang tao sa ganito. Hindi pwede. Ang relihiyon na ito ay nakapundasyon sa katotohanan, hindi sa kalokohan, hindi sa kasinungalingan. So wag na natin nahaluan ito ng kasinungalingan. So napaglaruan daw ito ng Muslim. Yung choice of words nga ni Sheikh Omar Al-Ashkar, sabi niya, "Faqad la'ibat fihi yadu muslimin." Napaglaruan ito ng kamay ng Muslim. Kumbaga, yung kanyang pagkakalahad, ini-imagine ko yung damdamin niya habang sinusulat niya ito. Disappointed siya. Na bakit ganito? Aklat sana na nagbabanggit ng propesiya na may parating na propeta at ang pangalan niya si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos binabago. Ayun na nga, yung unang nabanggit ko kanina, kataka-taka. Bakit ganito? May shirk sa Gospel of Barnabas. Nagdudua kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ito aklat na maka-Diyos o aklat na lumuluwalhati kay Allah, bakit merong ganito? Ito, ipinahayag ni Allah sa ganitong anyo? Hindi rin. Hindi rin. Imposible. Kasi ang akida, katulad ng palagi natin binabanggit, ang mga propeta maaari nagkakaiba-iba sila ng Sharia, pero iisa lang ang kanilang akida. Iisa lang ang kanilang akida. Kung anong bawal ngayon sa ating akida, sihir, istisqa bil anwa, khurafat, mga tatayur, lahat yun bawal kahit sa naunang mga propeta at mga sugo. So disappointed siya. Fadkalat fihi ma laysa minhu. Ipinasok dito ang mga hindi naman marapat na naririto. Walladhi ja'alani adhabu hadal madhab laysat tilka ta'liqat al-arabiyya allati wajadtu ala hamishin nuska al-asliya al-mawjuda fil Vienna. Ang naging dahilan daw ni Sheikh Omar Al-Ashkar na naging ganito yung kanyang pananaw o yung kanyang conclusion ay hindi yung mga footnote na nandoon sa kumbaga kopya ng mga translation o kahit doon sa original pala ng Gospel of Barnabas. Kumbaga merong mga footnote na nailalagay doon sa mga kopya na original, kumbaga kasi tinatranslate sa Arabic, so may nagkakaroon ng mga footnote. Hindi yan ang tinutukoy niya na idinagdag doon sa Gospel of Barnabas, in particular yung Arabic na Gospel of Barnabas, hindi yun ang tinutukoy niya. Ang tinutukoy niya yung mismong nakasulat doon sa Gospel of Barnabas. Wa innama tilkal mubalagat allati wasafa bihal Injil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang nakita niya na tiyak siya, sigurado siya na idinagdag lang sa Gospel of Barnabas, yung mga talata rito na nagmamalabis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmamalabis kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paglalarawan sa kanya, nagmamalabis sa kumbaga pagtukoy sa kanya. Katulad yung kaninang nabanggit natin na talata mula sa Gospel of Barnabas. Shirk. So bakit ito tatangkilikin ng Muslim? Bakit ito tatangkilikin ng Muslim? Na maraming mga Muslim, sukdulang talikuran nilang Quran para yakapin ng Gospel of Barnabas, gawin nilang official na aklat o libro ng Islam. So hindi tayo dapat ganun. Hindi tayo tutulad sa mga taong ganun. Kaya nga, mapalad tayo na nalaman natin itong mga bagay na ito. Hindi tayo nabuhay doon sa mga panahon at lugar ng mga tao na addict dito, na mga nauhumaling sa mga ganitong kaalaman, sabahan nila nagliligaw lang sa kanila, palayo mula sa tunay na kaalaman. Nahnu nusaddiku an
Yubashir al-Injil bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pinatotohanan natin, naniniwala tayo ng Injil, lalo ng original na Injil, ay mayroong mga magandang balita, may propesiya ng pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin na nastabidu kullal bu'od an yakuna qad sha'a bayna ahli al-kitabi tilka al-khurafat allati sha'at bayna al-muslimina ba'da bi'thatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naniniwala tayo na mayroong mga propesiya. Naniniwala tayo na mayroong mga magagandang balita. So ganun yung napapansin niya ni Sheikh Omar al-Ashkar. Siyempre, higit sa lahat, napapansin niya na yung mga nababanggit minsan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yun nga, nagmamalabis. Meron ng pagmamalabis tungkol sa kanya. Halimbawa nga rito, tapusin lang natin itong bahagi na ito. Bilang sample ni Sheikh Omar al-Ashkar na mapagmalabis ang ilan sa mga ipinasok lang sa Book of Barnabas o Gospel of Barnabas. Wa nasabuhan ni Rasuli sallallahu alaihi wasallam. So mayroong mga pananalita o mayroong mga ganun din, mayroong mga kumbaga mga khurafat, mga pamahiin na pinaniniwalaan nila noon ng mga Kristiyano noon na sa pagkakapahayag dito ay iniuugnay na rin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi siya kumbaga nabibilang sa aklat na yun kung tutuusin. Fanajidu fi hadal injil anna Allah a'ta rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kulla shay. So meron daw talata rito na nagsasabi na ibinibigay daw ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khulika min ajlihi kulla shay. At ang lahat daw ng bagay ay nilikha alang-alang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So katulad ng daif na hadith, di ba? Laulaka ma khulikas samawati wal ard. Uso na hadith yan, lalo na sa tablig. Nababanggit pa nila sa mga khutbah na kung hindi lang dahil sa iyo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nilikha ang kalangitan at lupa. So kung yung ganong kahulugan, pinagdududahan na natin sa kahulugan nito, lalo na sa sanad nito, paano pa ito na wala ngang sanad? Walang pananaligan kung kaninong nanggaling ang pananalita na ganito. So nga sinabi, wa ajalahu qabla kulli shay. Na nilikha, ibinigay daw ni Allah lahat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilikha ang lahat alang-alang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nilikha si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa ang lahat. Nauna pa siya sa arsh, nauna pa siya sa panulat. Di sablay na sablay, kung yung tao alam niya na yung hadith, di ba, ang unang nilikha, yung panulat, di alam natin na mali talaga ito. So nga, yaqulu haqiyan kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi daw doon sa Barnabas. Sabi, Ya Rabb, adkur annaka lamma khalaqtani kulta innaka aradta an takhluqal alam wal jannata wal malaika wan nasa hubban fi liyumajjiduka bi ana abduk. Sa Arabic pa lang sablay na yung ano nila. Kumbaga, parang hindi siya normal na Arabic, hindi siya fasih o matatas na Arabic. Ang sabi dito, basahin na lang natin yung translation nila sa English. Panginoon ko, naalala ko nang sinabi mo sa akin, naalala ko nang sinabi mo nang nilikha mo ako, na gusto mong likhain ang sansinukob, ang universe. Gusto mong likhain ang paraiso, gusto mong likhain ang mga anghel at ang mga tao dahil sa pagmamahal mo sa akin. Upang sila nawa ay magdakila sa iyo, magluwalhati sa iyo sa pamagitan ko. Ako'y iyong alipin. Alin sa Quran o sa mga hadith ang mayroong ganitong kahulugan ng paraan ng pagluwalhati kay Allah o pagpuri kay Allah? Wala. Kakaibang kakaiba. Kaya marami pa ito actually na dahil dito
may issue talaga sa Gospel of Barnabas. Hindi lang dahil sa sinasabi ng kuffar na may posibilidad na hindi authentic, pero may sablay. Merong sablay talaga. At marami pa ito na sa totoo lang nakakawalang gana, di ba? Pero maganda rin matalakay natin ito kasi mula rito, mapapractice tayo. Paano natin tatanawin ang mga bagay-bagay na magkakaroon tayo ng mindset na iahambing natin palagi ang anumang naririnig natin o nababasa sa anumang napagtibay sa mga pinaniniwalaan sa Islam ayon sa Quran at Sunnah. Nang sa gayon, hindi tayo basta-basta na lang naniniwala sa sinasabi ng mga tao, kahit ito ba ay pinapakilala na bisyara o propesiya tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa tutuloy nito, inshallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.